Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Lunes. 13 anyos nga lalaki ug inahan niini gitigbas sa gikaaway sa ilang padre di pamilya. Hospital bill sa electrician nga nasangit sa koral nagkadako. Mga negosyante sa Negros Oriental ni Chabaw na sa ilang pagkalugi. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Lalaki nga gipagawa sa diskuhan, nagmaoy ug nanigbas sa asawa ug anak sa usa sa mga gikalalis niya sa diskuhan sa Barangay Paril, Cebu City. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Nagpasad kini mga dugo sa sud sa panimalay sa mga biktima. Samdan ang 13 anyos nga lalaki ug inahan niini human gitigba sa 22 anyos nga lalaki kinsa nasuko kay gipagawa sa diskuhan kay nagmaoy sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Ang suspect nagpuyo sa susamang barangay. Matod sa kapulisan, nagipangutana sa bana sa biktima ang suspect kung anong nagmaoy siya. Apan nining tungura siya ang gikalagutan sa suspect ug misangpot sa pagpagawa sa suspect sa diskuhan. Ang suspect nga nasuko niadto matod pa sa balay sa mibadlong kaniya ug dito naabta ng mga biktima kinsa nangatulog. Dinhi nang tungura gitigbas ang mga biktima. Ang suspect nadakpan dayon sa kapulisan ug nakuha gikan kaniya ang gigamit nga sundang. Hugtanong gihimakak sa suspect ang aligasyon. Wa kay bawlag na naman. Ganun na preso man karon sir. Ilang kong gidakop ato, kay ilang kong gibasan ng lano, ako kay bawa na eh. Ang sarap pasangil. Gidakop ko nila, kaya ako ko na nanigpas. Nagsayaw-sayaw mga tos, akong kauban niya, na ako'y igagaw lulong nga, taga-tagubi. Akong giparisag sayaw. May nagpagawas na ako sa sud, kaya ako nung ko ka kulta. Ang 13 anyos nakaangkon og tinigbasan sa naong samtang inahan niya na tigbasan sa bukton ug abaga. Dali nga gidala sa tambalanan ng mga biktima kinsa padayong nagpaalim. Oo, gatong personal nga kasuko ma'am kaya ang katong suspect man god nagmaoy sulod sa diskuhan. So karon nakasumbag siya dito sa diskuhan, nakakreate siya og samok. Moto gipagawa siya sa nagdala dito. Kunya kaning lalaki which is amoy husband sa katong husband o gamahan sa mga biktima, ipangutana siya nga isig kontra nimo. Yan nasuko siya nga ipangutana. Kung ano iyang nabalingan sa iyang nasuko ba? Kasong frustrated murder ang giandam nga ipasakang kaso batok sa dinakpan. Uban ni Clans Gabuti Nogrod Prado. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Samdan ang 41 anyos nga babay sa Cebu City humantigbasa sa iyang 47 anyos nga kapuyo. Nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa udto niadtong Biyernes sa Barangay Talamban, Cebu City. Base sa investigasyon sa Talamban Police, samtang nagsulod og yuta nga gamiton sa pagpananom sa sako ang biktima, kalit siyang gitigbas sa iyang kapuyo gamit ang sundang. Naigo sa likod sa ug sa tuong bukton ang biktima. Matod sa kapulisan, ang sospek kinsa hubong dihang gihimo ang pagpanigbas misibat sa lugar apan daling nadakpan. Sa investigasyon, migawas nga gustong makigbalik sa sospek sa iyang kapuyo apan nagdumili kini. Ang sospek kinsa magatuba og kasong frustrated murder ni angkon sa salaod. Sangko sa langit ang iyang pagbasol ug nangayo og pasaylo sa ilang uno ka mga anak. Ay mo gitigba si mo asawa? Daw? Ngano man? Sige nga po sa panlabot na ko. Wala ko mahinlabot niya. Di sa magkagilabot niya. Ipasingit istorya nga mga sakit. Alam ko niya na kahit saan man. Nabuhat naman na ako. Kini siyang suspect na to karon nga bana. Actually, pag-ura ni siya nakagawas kita sa prisuhan, gumitan kay na priso po siya kaniadto sa usa ka Bao City nga gipile ani iyang asawa nga biktima. Ipatuman ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ugma. 4 pesos hangtod sa 4 pesos ug 50 sentimos matag litro ang isa ka nga presyo sa diesel. Samtang 2 pesos ug 50 sentimos hangtod 3 pesos ang isa ka nga presyo sa matag litro sa gasolina. Matod sa Energy Department, epekto gihapon kini sa nagpadayong gubat tali sa Iran ug Amerika sa Middle East.
Lakip sa mga naamong ang usa ka van type multicab ug usa ka motorsiklo sa nahitabong rubbish fire sa sitio Kabaloy, Barangay Pahak, Lapu-Lapu City, pasado alas 9 kagabi. Matud ni FO3 Danilo Tipait, fire arson investigator, nga base sa mga residente sa dapit nga nagsugod ang kayo sa usa ka payag diin nagpark ang duha ka mga sakyanan. Apan sa pagsusi nila ni Tipait, walay kuryente ang naason payag ug wala usab kini mga butang nga posibleng makasangkot sa sunog. Hinuon giangkon sa mga residente sa dapit nga mga alas 5 kagahapon sa hapon, nagdaob sila sa mga basura nga gipundok sa dapit apan napaong ra nila kini. Matud ni FO3 Tipait, posibleng may mga baga pa sa nasunog nga basura nga nakatapon sa payag nga nisangkot sa pagkasunog ug kini ang anggulo nga ilang gisubay. 20,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Ako lang magsabot-sabot lang po sila kung unsa may matabang na mo diri sa fire, sa Bureau of Fire, kamuhatag ni certificate para makuha na sila sa hinabang. Pwede welcome rin sila manhin diri. Bibisita karong adlaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Dumaguete City alang sa gipalapdan nga programang Bawat Bayan Makikinabang. Kung unsa kini nga programa, sayra nato sa live report ni Alan Domingo. Lan? Luan, mag-alauna na sa hapon, miabot si Presidente Bongbong Marcos sa Sports Center sa Barangay Talay sa Dumaguete City sa Negros Oriental alang usab sa programa nga Bawat Bayan Makikinabang. Gipangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagapodapod sa tagnapulo kag kilong bugas sumay ngadto sa mga benepisyaryo sa Bawat Bayan Makikinabang program sa Dumaguete City. Sa Barangay Talay, kuyog sa Presidente si Negros Oriental, Governor Chaco Sagarbarria sa pagpanghatag sa bugas sa mokapinduha ka libo ka mga beneficiaries. Ito po ay gagawin natin ng 6 na beses sa isang taon. Every 2 months po. Bawat 2 buwan, magbibigay po ulit tayo nito. Yung ibang probinsya, nakadalawang ikot na eh. Dito, you've done one, nakaisang ikot na dito sa Negros. At patuloy po yan. Huwag nyo pong isipin na ngayon lang yan. Apil sa ipanghatag ang tag 20,000 pesos nga assistance sa mga scholar sa Dakbayan. Naman silang anak ko ni gihatag. Muni, aray ko rin. Masong tinuod ang tagaan. Malaking tulong po para sa amin kasi pagbabayad ng mga tuitions, baon po. Sa Barangay Talay, mukapin sa 2,000 ka mga residente ang naapil sa programa. Kabahin sila sa 386,000 ka mga marginalized sa Negros Oriental nga naapil sa Bawat Bayan Makikinabang program sa kagamhanan. Kada barangay, bawat barangay sa buong Pilipinas ay binibigyan ng Office of the President ng 200,000 pesos. Bawat barangay po yan. Ang hiningi-hingi lang namin ay na yung kalahati nun ay gagamitin para sa ating mga scholar. Andito yung mga scholar natin. Sila na ngayon, ang tukoy sa kanila, sila ay mga presidential scholar na ngayon dahil galing po sa Office of the President. Lahi raman ko nang ma-downloadan ta na makapagusto ta kung sa'y atong gusto na i-develop. Kana na yung mga pathways or kana mga itawag natong mga kanal na magsuludlon sa mga purok, sa atong mga sityo, dili ba yan na mabudgetan sa mga dagko ng mga LGUs, direkta dyan sa mga barangayan. Then, usually, kanimang mga area pwede man na ibayanihan. All barangays will receive 10 kilos rice ato ang mga basta eligible lang gyud ha. Ako ra gyud ang klarohon nga yes, all barangays but as dapat eligible beneficiaries lang gyud. Those belonging to marginalized sectors, vulnerable sectors, ato mga low income and middle income earners kana. Sa datos gikan sa Governor's Office, 557 ka barangay sa lalawigan sa Negros Oriental ang matagan sa programang Bawat Bayan Makikinabang. Kapin sa 8,000 na ka mga barangay sa Tibok Nasod ang nakapahimos sa programa sukad kinigilusan Pebrero niining tuiga. Ilawom sa inisyatiba makadawat ang matag barangay og tag 200,000 pesos alang sa nagadayang programa sa komunidad apil na sa educational aid.
Luan bisan og gihangop og nagpasalamat ang mga tao nini nga programa sa gobyerno karon apan ang ilang panghinaot nga masustinihan kini. Dili lang ingon nga karon lang kun dili mapatuman kini bisan pa man og mahuman ang Marcos administration. Luan. Daghang salamat, Alan Domingo. Patay ang 44 anyos nga rider human nga gikabangga niini ang gikatagbo nga pampasaherong bus sa Barangay Lana, City of Naga. Nahitabo ang insidente pasado alas 7 niadtong Sabado sa gabi. Ang nakalas giila nga si alias Ruel, residente sa Lapid kinsa padung unta sa Toledo City. Samtang ang bus di pasaheroan nga gimaneho ni Edmond, 50 anyos, nagbiyahe padung sa City of Naga proper. Matod sa kapulisan, dihang miabot sa kurbadahong bahin sa Dan, parehong nigawa sa ilang lane ang mga nalambigit sa insidente, hinungdan sa nahitabong head-on collision. Reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang giandam nga kaso batok sa driver sa bus. Dugang hinabang pinansyal ang panawagan karon sa 37 anyos nga electrician sa Barangay Pahak, Lapu-Lapu City kinsa natagak ug natusok sa kural niadtong milabay Miyerkules samtang nagtaod og suga sa poste. Ani ang detalye. Kasamtangang nagpaalim sa usa ka pribadong hospital sa Lapu-Lapu City ang 37 anyos nga electrician nga si Rogie Cabrera. Sa video nga gipada siyang live-in partner, makita nga makalihok-lihok na si Cabrera. Itandi niya itong milabayng semana nga maglisod pa siya paglihok sa iyang tiil, human siya na operahan ug natangtang ang parte sa koral nga nakatusok kaniya. Ang tusok man gikan diri may lubutan, lapos diri sa may bugan dool sa puson bitaw man. Kaloy sa Ginoo manggiingon sa doktor katong ugat nga femoral artery. Femoral artery nga connected gyud sa heart. Nagsikit ra siya sa putaw, wala gyud siya naigo kay kung naigo pa to ma'am, posible dili ko paabot sa ospital. Matod ni Cabrera nga niadtong August 12 samtang nagtaod siya og suga sa usa sa mga poste sa sitio Kabaloy, aksidente siyang natagak sa hagdanan nga iyang gikatkatan ug natusok ngadto sa hait nga parte sa koral. Purma na ko para butang sa harness. Pag purma na ko, akong gilihok akong walang bahin sa tiil. Pag pangusog na ko dito na ang hagdanan ni tuyok dito siya sa poste ma'am. Pagtuyok sa poste, nipupot ni madana is na outbalance na ko, nipupot na ko sa poste. Dayon wala man gyud na dalinas man gyud akong kamot. Human maluwas sa insidente, laing hagit na usab karon ang giatubang ni Cabrera. Ang nag-ungong nga dakong bayronon sa hospital. Sa partial hospital bill nga nakuha nila karong adlaw, niabot na sa kapin 90,000 pesos ang ilang bayranan. Matod sa live-in partner ni Cabrera, nga nahatagan na sila og pasiunang tabang nga 50,000 pesos sa Barangay Pahak, apan kuwang pakaayo kini. Adto ko sa social worker sa ubos sa Magtandok Mountain. Mao na iyang diretso ingon nga mag-isod jud daw kay private room, private hospital. Pero suwayan lang daw. Mangayo daw ko ka ng justification letter from the doctor. Yeah. Istorya na kong doktor ganihan. Ingon nang po daw doktor nga manong ako boy. Manong diri man po di yung kipilit. Murag na daw, bigsamot. Manawagan ako ni Congressman Ahong Chan o ni Mayor Cindy King Chan nga unta tabangan unta mi sa among galastuon diri sa ospital o unta sa among billing pohon na maabaga nila. Sa official statement nga gipada sa Lapu-Lapu City Information Officer, ilang gitataw
Nga base sa ilang verification, ang social worker nga na-assign sa pribadong hospital nga matud pa ni balibad nga mahatagan og assistance si Cabrera dili konektado sa CSWD. Hinuon gipasalig niini nga andam nga motabang ang city government pinaagi sa CSWDO o gidasig si Cabrera ug ang iyang pamilya sa pagbisita sa buhatan sa CSWD. Samtang gipasalig usab ni Pahak Barangay Captain Bonifacio Ompa Jr. nga nidangup na usab sila sa buhatan ni Congressman Junard Ahong Chan alang sa dugang hinabang. Actually, ma'am, ato nang kuanggid ni Kong para matabangan sad nga unsa po'y matabang sa office ni Kong. Kay magtandok man, ma'am, so natay mga katong yung financial assistance nga mugahin siya sa mga private hospital. Si Congressman Junard Ahong Chan sa iyang bahin ni pasalig nga abagahon sa iyang opisina ang tanang bayranan sa hospital ni Cabrera. Unlike other hospitals na hindi sila ma-accept sa mga PF sa doctors, ma'am. But the Mactan doctors, pwede lagi na ito makover, no? Na sila na yung hatag na ito sa doctors. Matuan na ako na para ma-advise na po ang pamilya kung whatever unsay mga papers na gikinanglan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Samdan ang usa ka 35 anyos nga mag-uuma human gipusil sa ilang silingan nga mag-uuma usab sa barangay Cantularoy, lungsod sa Cebu nga niadtong Biyernes sa gabi, August 14. Naila ang biktima sa pangan nga Raymond samtang ang sospek mao si Iloy, 22 anyos, taga Barangay Duguan, lungsod sa Cebu nga. Sa investigasyon sa Sibunga Municipal Police Station ug base sa pamahayag sa biktima nga samtang gaguroy siya sa iyahang kabaw paingon sa lunangan, kalit siyang gipusil sa sospek sa makadaghang higayon sa way ibong rason. Naigo ang biktima sa wa nga bukton. Nasuta usab sa kapulisan nga nasuko ang sospek ngadto sa biktima kay giingnan niini ang amahan sa suspitsado nga ikiha sa barangay kay wa mauli ang motorsiklo sa biktima. Padayon nga gipangita ang suspitsado. Luwas ra hinuon ang biktima. Kasong frustrated murder ang ipasaka batok sa suspitsado. Nipirma na og distribution deal ang Black Eyed Peas co-founding member o Grammy Award-winning Filipino-American artist Apple the App sa GMA Music alang sa i-release nga 3-track extended play. Nalakip niini ang powerful showcase sa original Filipino music nga adunay temang national pride o global Pinoy spirit. Present sa contract signing si GMA Network Incorporated Executive Vice President ug Chief Financial Officer ug EVP and COO of GMA Music Felipe S. Yalong ug si GMA Music Managing Director Rene Salta. Apple is the first foreign artist that have signed with us. I want to make GMA Record a company that will be identified with quality as well as a home for talented Filipino artists. I think this is just the start of a more collaboration. Beyond music and performing around the world, I always have our country, our beloved country in back of my mind on how can I bridge my opportunity back home. Mga kapuso, mao kana karon ang traffic situation habig sa habagatang bahin sa Sugbo. Kuha kini sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Oslo. Hapsay ra ang dagan sa National Highway sa south ni ining mga orasa. Dugang pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Isda. Miangal na ang mga negosyante sa Negros Oriental sa kanunayng brownout ug nasinating low voltage. Noreco 2 ug NGCP ng Hunaw. Ang detalye ni Femari Dumabo. Mityabaw na ang mga negosyante sa Negros Oriental gumikan sa kada adlaw nga rotational brownout nga gipatuman sa NGCP pinaagi sa Negros Oriental Electric Cooperative o Noreco 2. Reklamo sa mga negosyante nga ang ilang mga kliyente mismo ang nireklamo usab ug dako na kayog epekto sa gipatumang rotational brownout.
Atol sa gipaygayong dial og tali sa mga negosyante o sa kadagkuan sa Noreco 2. Gipagawas sa mga negosyante ang ilang kasagmuyo sa gipatumang rotational brownout. Ilang gireklamo ang walay abiso sa Noreco 2. Kung kanusa ang brownout ug unsang oras sa mobalik ang kuryente. Tungod sa kalit-kalit nga mga brownout, daghan na sa ilang mga gamit ang nangaguba. Ang ilang pangutana, kinsa ang mobayad sa mga nangaguba nga mga appliances. We have to change the aircon, the compressor machine, the freezer. All the machine is working. We cannot protect all the device, so we have many expense still produced in the business plan. Samtang gipasabot sa Noreco 2 nga maski sila apil sa nagreklamo sa pinakalit nga brownout nga gipatuman sa NGCP kaniadto. Apaning bag-o sayo nang mag-abiso ang NGCP sa ipatumang power interruptions. Tugod diini, nakapagawas na usab og advisory ang Noreco 2 sa mga apektadong lugar. Nagpatuman na usab sila og manual load dropping. Kini pinagi sa pagpuli-puli og makasinati og brownout, ilawom sa programa nga manual load dropping. Agi ni siya sa requirement nato nga gi-comply under the grid code and security regulation for the grid stability. Gipasabot sa Noreco 2, tungod sa kakulang sa supply sa kuryente, tanang electric cooperatives o electric company sa tibuok Kabisayan obligado nga magpalong. Giklaro usab ni Attorney Tagle nga dili lang ang mga konsumidor sa Noreco 2 ang nakasinati niini kundi tibuok Kabisayan. Sa pangutana kung kinsa ang magbayad sa nagubang appliances, tubag sa Noreco 2 kung sila ang hinungdan sa pagkaguba, andam silang manubag. Apan sa mga rotational brownouts nang hunaw na ang Noreco 2 sa epekto niini. Sa samang paagi nang hunaw usab ang NGCP sa kakulang sa supply sa kuryente. Ang tigpamaba sa NGCP NIR nga si Michael Vicera niingon nga isip agianan sa kuryente, igo lang silang mupahibalo sa ilang mga kliyente sama sa Noreco 2 nga magpaygayon og manual load dropping. Apan wa nila ang kontrol sa pagsulbad sa suliran sa kakulang sa power supply. So si NGCP as a system operator pod, kami pod ang naglantaw sa demand kag sa supply. Pero i-clarify lang nako na wala pod control si NGCP sa mga power plants. Kay we just transmit power from the generating plants padulong diri sa mga distribution utilities. Tungod niini ang presidente sa Negros Oriental Chamber of Commerce and Industry nga si Edward Du, misugyot sa Noreco 2 nga kada substation butangan og battery sa solar aron maoy mosalo sa higayon nga magpatuman sa rotational brownout ang NGCP. Butang nga gihangop sa Noreco 2. Gitawag ni sa battery energy storage, gi-store nimo ang excess sunlight, gi-store nimo sa imong power bank para ining brownout filter ka. Kay kuno man imong power bank. Uban ni Clans Gabutin, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gikondenar sa Mandaue City Council ang sayop ng mga impormasyon nga mikatap kabahin sa vaccination. Mong adunay mga mibalibad ni ini. Si Nico Sereno sa report. Sukad malusad ang measles rubella immunization campaign, subsob na sab kaayo ang pagpabakuna nga gihimo sa Mandaue City. Gilibot sa mga health workers ang kabarangayan aron makakumbinser sa mga ginikanan nga mabakunahan ang ilang mga anak batok sa measles rubella o tipdas. Sa datos gikan sa Department of Health Region 7 sa miaging simana, gikan Agosto 10 hangtod 15, kapin sa 4,500 ang nabakunahan sa Mandaue City. Sa tibok rehiyon, kapin sa 67,000 ang vaccinated. Hinuon aminado ang mga health officials, daghan pa ang gikinahanglang maabot aron makabakuna. Sa habig sa Mandaue City Council, gikasubo nila ang nanggawas nga mga taho og impormasyon kabahin sa vaccination. Matod sa chairperson sa Committee on Health, nagpanagana ang uban tungod niini. Nanawagan siya, imbestigahan ug tutukan ang maong mga taho para makoreksyonan ang sayop nga pagtuo sa mga epekto sa bakuna. After the investigation, we will ask the media to isibya na it was not really pagkamatay sa bata, dili tungod atong mga vaccine. So makuyawan man jud as parents, that is very normal. But ang uban man gud, they are already campaigning not to do the vaccine or to get the vaccine para sa mga bata. So that's why karon ubos jud ang rate sa nagpa-vaccine. Nang hinaot si Kabahog nga musanong ang mga ginikanan ug pabakunahan gyud ang ilang mga anak
para sa ilang proteksyon. Okay naman yung na-concern sila, no? But niingon naman yun, ayaw yun mo. So really, they're really promoting na ayaw mo pa vaccine. No? So ingon ana. So para nato, no? As a nurse by profession also, na it's been proven that these vaccines can really help. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Hayan ipatuma na unya ang ordinansahon sa pagpatuman sa pay parking sa Barangay Tabunok ug sa Barangay Poblasyon nga mga giilang business district sa Dakbayan. Giduso ang pay parking ordinance ni Konsehal Ferdy Rabaya, Chair sa Committee on Transportation, nga mipasabot nga kabahin kini sa probisyon sa Talisay Traffic Code apan gusto nilang palapdan. Human sa public hearing, gilauman nga mapasab na kini sa ikaduhang pagbasa. Matud ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda, nga sa Barangay Tabunok ipatuman ang pay parking sa daplin sa Dan and Bacalso sa Toledo Wharf Road ug kilid sa flyover ug kilid sa Tabunok Public Market. Samtang sa Barangay Poblasyon, ipatuman ang pay parking sa Liberation Park Plaza, entrance sa Santa Teresa de Avila Church ug kilid sa maong simbahan. Base sa ordinansahon, 20 pesos ang kolektahon sa unang 2 ka oras, samtang 10 pesos ang matag musunod nga oras alang sa 4-wheel vehicle ug motorsiklo. Alang sa 6-wheel ug pataas nga sakyanan, 40 pesos ang unang 2 ka oras nga bayad ug 20 pesos ang matag musunod nga mga oras. So ang tuyo ug tumong ining maong pay parking mao ni ang pag-control sa traffic sa lugar para mapugnan pod ang dugay nga pag-parking sa mga sakyanan diha sa lugar. Ang laing tuyo nini paghatag sa og kahigayunan alang nitong uban nga mga tawo nga gustong parking. Kumustahon nato ang labing unang 24/7 nga pagserbisyo sa Asya nga gipasiugdahan sa Dakbayan sa Subo. Ang report ni Alan Domingo. Dinhi sa usa ka Prime building sa Barangay Lahog, nagpahipi ang Prime Services alang sa mga tawo nga nagkinahanglan. Kini ang 24/7 sa Cebu City, ubos sa Office of the Vice Mayor. Kining programa nila dili lang intended sa taga-Dakbayan Subo kundi apil usab ang tagalaing lugar. One-stop shop ni ang serbisyo sa Dakbayan Subo, apil na usab ang serbisyo sa mga nasudnong ahensya sa kagamhanan. Niadto lang buwan sa Abril gibuksan ang 24/7 Cebu City Government ubos sa buhatan sa Vice Mayor nga nakahatag kini og way tulugay nga pag-alagad sanglit maatiman man gyud ang mga taong moadto. So good kaayo kay daghang mga tao nga nakapahimulos niari kay unsay lang mga kinahanglanon, unsay lang mga tuyo sa matag opisina natubag gyud pinaagi ani nga programa nga ginatawag nato og Mayor of the Night. Usa si Josephine Tugan, taga Toledo City, ang sayonra nga nakaproseso siyang national ID. Dali ra makuha ang national ID. Si Japita Medes nag-update sa iyahang record sa Social Security System. Ang kontento raw sa serbisyo. So far, dali naman ang process. Gamay ra linya. Doon na po siya sa IT Park. So, dali ra dakang kuan. Naman Data Privacy Act. But since here, daghan dyan mga dili ka maog yun, even how to kanang sa ilang cellphone. So, we are going to guide them good. Samtang iklaro sa mga opisyal sa SSS nga mamahimong maadto ang mga miyembro alang sa guidance ilabi na sa mga dili hanas sa technology. Happy ang SSS na ning kuan sila sa ilang resources nga nagprint sila mga E4 para inigadto sa mga member ilang matagaan. So amo man ang gitrain nga unsa nga mga kana bitong mga lines bitaw nga i-fill up sa member. Kani ato mga gitawag to experts amo nang gitrain sa SSS, sila na amo tudlo ang mga membro nga medyo maglisod pag sila sa unsa ang paggamit sa online platform. Gipaniguro sa Vice Mayor's Office nga maserbisyohan ang tanan ilabi na ang naa sa priority sector nga convenient sa ilang panahon adlaw o gabi. We are located Salinas Drive, Cebu Exchange Condominium Building. We're located second floor. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Nagandam na ang Mandawi City Government sa pirmahan nga Memorandum of Agreement tali sa Cebu Technological University kon CTU. Ato sa sesyon sa konseho usa kini sa natuki ug gipapaaprobahan ang unod sa pirmahan nga MOA. Ang CTU motukod og campus sa Mandawi City anha itukod tapadra sa Mandawi City College New Building. Nang hinaut ang syudad nga mas mulabo pa ang education sector sa pagtukod sa CTU Mandawi Campus tapadrasab sa MCC. Dunay mga probisyon sa kasabutan tali sa syudad ug CTU. Engineering courses. And then ang ato lang siguro nga mo complement siya sa Mandawi City College nga courses o program po nila madili mag-compete ba. And then the same time maka-avail ang ato mga estudyante nga aside from using the facilities of the CTU because it's on the same campus. And at the same time they can benefit from the academic curriculum. So they can cross-enroll. Giauhag sa Talisay City Health Officer ang mga ginikanang talisaynon nga mopahimo sa libreng bakuna batok tipdas alang sa kabataan nga gisugda na. Ang report ni Femari Dumabo. Aron ma-monitor sa Talisay City Health Office sa mga lugar nga minus pa ang batang na bakunahan batok tigdas. Gimugna kining online monitoring sud sa ilang buhatan. Gipasabot ni Dr. Ray Cesar Bautista, Talisay City Health Officer, ilabi na ngadto sa mga ginikanan nga ang maong mga bakuna niagi og saktong pagtuon ug alang kini sa kaayuhan sa mga bata ug nga libre ra gyud kini. Ang bakuna alang sa mga bata nag-edad og 6 months ngadto na sa 59 months o dulan sa 5 years old. Ipahigayon kini sa Matag Barangay Health Center. Sugod pa ni atong Agosto 10 hangtod na sa Agosto 28. Lang yun, labi na katong mga anak ninyo, mga bata nga babay, mas maayo gina na itong mababakunahan kay usa sa bakuna atong gihatag is against German measles, no? Nya documented magina na to ang mga babay later in life kung magmablo sila then magkasakit sila German measles, they are at a very high risk nga mga anak sila og bata nga naay congenital heart disease. Dugang pasabot ni Dr. Bautista nga konsultahon una sa ilang mga doktor ang mga bata ilabi na kun adunay mga gihambindaan nga sakit. Una pa usab kini bakunahan o ganaw sa mga libreng tambal o bitamina nga ilang ihatag. Healthcare worker na ating mga doktor nga mo evaluate sa bata. In the event, ang imong anak, tanaw ni mo nga gilantan, giubo, dala lang gihapon kay ma-evaluate na sa atong mga doctors. Dili ta mo bakuna kung tanaw na to nga dili siya ready. I-reiterate ma'am nga ang vaccine is very safe. Nya naagi tay mga teams on the ground nga nagmonitor. Oba ni Marlon Malgazo ug Cleofer Lumayag. Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.